Catherine! Catherine, sandali lang. Hindi ka pa sanay mag-drive. Ano ka ba? Bago ka pa lang natuto, diba? Huwag kang umalis. Baka mapahamak ka lang eh. Ate, sandali lang naman daw kami. Naku, baka mapagalitan ka ng daddy mo niya kapag nalaman niya tinakas mong kotse. Huwag ka na lang maingay. Saglit lang naman kami eh. May kailangan daw bilhin si Arlene. Promise, babalik din kami. Oo naman, Ate Tonette. Relax. Hayaan mong ma-enjoy ni Catherine ang pagdadrive. Ay, please, Catherine, makinig ka sa akin. Mapapahamak ka niyan eh. Hindi ka pa sanay sa daan sa labas. Ate Tonette, masyado kang praning. Hayaan mo na yan si Catherine. Ako bahala sa kanya. Aalalayan ko naman eh. Arlene, wag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan din kasi ako eh. Ang kejo mo naman eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang kaming pasakayin sa kotse nyo. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi. Kung hindi naman pala, halika na. Mas lalo tayong matatagalan eh. O, tingnan mo at nagbabadyang ulan. Di bale ate, mag-iingat na lang ako. Hindi ako titigilan ni Arlene hanggat hindi ko to pinagbibigyan eh. Ewan ko ba naman kasi sa'yo eh. Masyado ka nagpapauto dyan sa gold digger na yan. Kahit na pinipigilan ako ni Ate Tonette, ay mas nakinig ako sa pangaudyok ni Arlene at umalis kami. Hindi ko rin naman masisisi si Ate Tonette na mag-alala dahil bago pa lang akong natutong magmaneho. Habang nasa biyahe ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Uy, Arlene, ikaw itong nagpumilit na umalis tayo, ikaw itong tahimik. Sino bang kausap mo dyan sa phone mo? Ang nanay ko, sandali lang. Teka, bakit ang bagal natin? Bilisan mong pagpapatakbo. Wala namang mga sasakyan eh. Bilisan mo. Baka maaksidente tayo, madulas ang daan. Hindi yan. Bilisan mo pa. Sige, bilis pa. Ganyan nga. Bilis! Arlene! Arlene, ayaw gumana ng preno! Catherine! Mababangga tayo! Hindi ko makontrol ang kotse! Magandang araw sa iyo, Madam Venus. Sa tuwing may nababalitaan akong namatay mula sa isang aksidente at may isang nabuhay, iniisip ko noon na maswerte ang nakaligtas na yun. Nagkamali ako ng akala. Dahil nang maaksidente kami at ako lang ang nakaligtas, naging mabigat na dalahin ko na parang isang malaking pagkakamali na nabuhay ako. Gabi-gabi ay hindi ako makatulog at sinisisi ko ang sarili ko sa tuwing naiisip ko na wala na ang mga kaibigan ko. Ako nga pala si Catherine, hindi ko tunay na pangalan. Dahil sa aksidenteng iyon ay 2 buwan daw akong comatose. Habang wala akong malay sa ospital, ay namatay sa atake sa puso si Daddy habang nagmamaneho. At nang magising ako, ay isa na akong bulag. Ngunit hindi pa doon natatapos ang tila pagpaparusa sa akin ng langit. Dahil nalaman ko na lang na bumagsak na pala ang kabuhayan namin. Ang mga iniwang pamana sa akin ni Daddy ay napunta lahat pambayad sa mga utang namin. Bulag, walang pamilya, walang pera. Pakiramdam ko ay tinalikuran ako ng buong mundo. Pero hindi ako nagpatalo. Lumaban ako. Sumama ako sa probinsya ni Ate Tonette, ang pinagkakatiwalaan at dati naming kasambahay. Doon na nanirahan sa kanila. Hindi ko hinayaan na mahadlangan ako ng kapansanan ko. Kahit bulag ako ay nagtayo ako ng karinderya at ginamit ko ang talento ko sa pagluluto. Makalipas ang 5 taon dumating ang pagkakataon na muli akong makakakita sa pamamagitan ng eye transplant. Ngunit hindi ko akalain na sa pagbabalik ng aking paningin ay magdadala ito ng panibagong bangungot na hindi ko kailanman makakalimutan. 85 pesos po lahat, kuya. Salamat po. Balik ka ulit, ha?
Ate Tonet, ito daw po yung bayad, oh. Oh, ako na dyan at maupo ka na dito. Kanina ka pa nagluluto sa kusina tapos nag-aasikaso ka pa dito sa customer. Yaan mo na kami niyan. Wala naman po ako magagawa kapag nakaupo ako. O, edi ikaw ang magkahera dyan. Tinuro ko naman sa iyo ang pagkakasunod-sunod ng mga pera. Alam mo na kung saan nakalagay yung tigi 1,000, sa 100 hanggang 50 pesos. O, pati sa mga barya, tinuruan na rin kita. Ate, wala pa bang balita kay Doc? Tungkol sa possible eye donor ko? Kaka-follow up ko lang nung 1 linggo, wala pa rin daw eh. Ang tagal, ate. Naiinip na ako. Gusto ko na ulit makakita para mas makapagtrabaho ako ng maayos. Catherine, luto na itong kaldereta. Ay, sige kuya, pakisali na lang dito, thank you. May kailangan pa bang gawin? Wala na po, kuya. Kumain na ho kayo riyan. Oo nga. At gutom na rin ako eh. Catherine, sige na, sabayan mo na si Kuya Julius. Ayun oh, may bakanteng mesa pa sa dulo. Tara ate, sabay ka na rin. Ay, sa bagay, gutom na nga rin ako eh. Kahit na wala akong nakikita, ay nagawa kong makapunta sa mesang tinutukoy ni Ate Tonet. Sa tulong niya at ng kanyang pamilya, ay nagawa ko ng makabisado ang pasikot-sikot doon sa karinderya, maging sa bahay. Kaya kahit walang alalay, ay nakakakilos ako. Oh, Catherine, kumain na tayo. Nasa harap mo yung pinggan. Sa bandang baba ang kanin. Sa kanan, bandang taas ng pinggan yung laing. Binilagay din ako minudo sa isang mangkok sa bandang kaliwa. Thank you, Ate Tonet. O siya, kain na tayo. Habang kumakain ay may narinig akong tinig ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin. Ate, pagbilhan ho. Isang laing at isang order nitong inihaw na liempo. Tsaka 2 kanin. Salamat po. Ate, sino yun? Parang hindi pamilyar ang boses. Mukhang bagong salta eh. Ngayon ko lang din nakita to. Ang sabi ni Ate Tonet, matapos umorder ng makakain, ay naghanap ito ng mapapwestuhan. Ngunit lahat ng mesa ng mga sandaling iyon ay okupado. Iho, halika! Dito ka nalang pumuesto at walang ibang bakanting mesa. Salamat po. Pasensya ka na ha. Nagkataon na ganitong oras talagang dagsa ng tao. Okay lang ho. Kayo po bang may-ari nitong karinderya? Ay, hindi ako. Kung hindi itong alaga ko, si Catherine. Ikaw, Iho, anong pangalan mo? James po. Ako naman si Tonet. Pero Ate Tonet nang tawag nila sa akin dito. Nice to meet you po, Ate Tonet. Catherine, tama? Naramdaman ko na lang na kinuha ni Ate Tonet ang kamay ko at binigay kay James. Saka ko naramdaman ang pakikipagkamay nito. Oo, nice to meet you. Pasensya ka na, hindi kita nakikita. Hindi, okay lang. Para ngayon lang kita nakita dito sa bayan namin. Ay, opo. Bago lang po ako dito galing Maynila. Kagabi lang ako lumipat. Aba, ang layo naman ang pinanggalingan mo. Sinadya ko po talagang lumipat sa mas liblib na probinsya. Toxic na po masyado sa syudad eh. Sa bagay, totoo yan. O kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. O kahit dito kay Catherine. Dito lang kami nakatira, dyan sa tabi ng karinderya. Salamat po. Araw ng linggo, habang nagwawalis ako sa bakuran, ay may narinig akong lumapit sa gate namin. Mula nang mabulag ako ay natutunan kong gamitin ang aking pandinig at pakiramdam bilang paningin. Mula sa kinatatayuan ko ay tinangay ng hangin papunta sa akin ang isang pamilyar na amoy. James? Wow, ang galing ah. Paano mo nalaman na ako? Sa pabango mo. Astig ah. Ay, good morning nga pala. Good morning naman. May kailangan ka ba? Napansin ko kasi na sarado ang karinderya nyo. Anong oras ba kayo magbubukas? Sarado kami kapag linggo. Ah, ganun ba? Sayang naman.
nagugutom na ako eh. Wala naman akong mabilhan na masarap na pagkain dito bukod sa inyo. Meron dun sa bayan. Tinatamad akong umalis eh. O edi, halika dito at pumasok ka. Sakto, naghahain pa ng si Ate Tonet ng umagahan. Ay naku, wag na. Nakakaya naman. Maghahanap na lang ako doon sa bandoron. Halika na, huwag ka nang mahiya. Oh, Catherine! Sa isang iglap ay naramdaman ko na lang si James na nasa tabi ko na at inaalalayan akong tumayo. Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. May sugat ka sa tuhod. Aray ko. Halika. Dito. Maupo ka dito. Inalalayan ako ni James na maupo sa isang mahabang kahoy na upuan, saka pinagpag ang dumi sa tuhod ko. Oh, anong nangyari sa'yo, Catherine? Natalisod po siya eh at napaluhod. Naku, sandali. Kukunin ko yung first aid kit. Ginamot ni James ang sugat ko. Pasensya ka na. Nasaktan ka patuloy dahil sa akin. Hindi, ano ka ba? Wala kang kasalanan. Ano bang sadya mo at aga mo yatang dinalaw tong dalaga namin? Ate, nakakaya naman kay James. Nagtanong lang kasi ako kung magbubukas kayo ng karinderya. At talaga hindi kami nagbubukas ng linggo para makapagpahinga yung lahat. Eh kung gusto mo, isasahog ka na lang namin dito tuwing linggo. Ilan lang naman kami dito sa bahay. Talaga po? Babayaran ko na lang, sige. Masarap po kasi talaga kayong magluto eh. O siya, sige. Kaya pasok na kayong dalawa para makakain na. Kuya Julius, pakiabot naman po ng chicharon at yung dahon ng ampalaya. Oh, eto. Tapos ito ang sandok. Salamat po. Ang bango naman Nakakagutom. Mamaya nga ay itong ginisang munggong iuulam ko. Naku kuya ha, baka mamaya niyan sumpungin na naman ka ng arthritis nyo. Grabe ka naman. 45 lang ako, Arthritis ka dyan. Biro lang po. Pakitikman nyo nga po ito kung ayos ng lasa. Sarap na. Okay na po ito. Pwede nang dalhin sa labas. Catherine, ako nang gagawa ng iba rito sa kusina. Maupo ka na doon sa kaha at baka madisgrasya ka pa. O nga naman. Kami nang bahala dito at magliligpit. Salamat po. Matapos akong tulungan ni Kuya Julius, ang isa sa tauhan namin doon sa karinderya, ay hinatid ako nito sa harap ng kaha. Maya-maya ay muli kong naamoy ang pamilyar na pabango na yun. Alam ko na nasa paligid ko lang si James. Nakumpirma ko ang hinala ko nang magsalita si Ate Tonet. Ay nako, narito na pala ang pugi naming suki Oy, Catherine, si James nandito. Hi James. Hi, Kat. Oh, kumusta na yung sugat mo? Pagaling na. Sandali kakain muna ako. Ate Tonet, isang munggo tsaka 2 pritong galunggong, tapos 2 kanin. Ayun, o bigay mo na kay Catherine yung bayad. Hinawakan ni James ang kamay ko at pinatong doon ang pera. Kat, bayad ko nga pala. 150 yan. Salamat. Hinawakan ulit nito ang kamay ko nang ibigay ko ang sukli. Tama bang sukli ko? Oo, tama. Ang galing Salamat. Salamat din. Kahit wala akong nakikita, malakas ang pakiramdam ko na naroon pa rin sa harap ko si James at nakatingin sa akin. Tama ang hinala ko nang ibuking ito mismo ni Ate Tonet. James, wag mo masyadong titigan dalaga ko at baka mabalis mo yan, ha? O, ito na ang pagkain mo. Ate Tonet talaga sige Catherine, dito muna ako. Sige. Maya-maya ay lumapit sa akin si Ate Tonet at naupo sa tabi ko sa kabumulong.
May gusto yata sa'yo yung si James. Abay, huling-huli ko nakatitig sa'yo pag abot mo ng sukli sa kanya. Baka naman nagkakamali ka lang, ate. Hindi, totoo nga. Ano bang itsura niya? Medyo mapusyaw ang kulay niya, pero hindi naman ganun maputi. Parang nasa gitna ng maputi at kayumanggi, ganun. Tapos, maganda mga mata na parang nangungusap. Matangos ang ilong at mapula mga labi. Di yata ito nag-UC. Very good. Tapos yung buhok niya, medyo mahaba na bagsak. Tapos, macho. Ang mga muscles ni baby boy ay humihiyaw. Bagay na bagay kayo. Ikaw, simple at elegante, ang ganda at morena. Nai-imagine ko, ate, ang pogi niya. Mismo. Ako, ate, huwag mong masyadong tuksuhin. Baka may girlfriend yan. Yaan mo, aalamin ko. Wag na, ate, nakakaya naman. Tsaka, imposible na magustuhan ako niyan. Sinong papatol sa isang bulag na tulad ko? Aba, maganda ka, Catherine, ha? Gusto mo itanong ko pa kay Jay? Wag na, ate. Wag kang maingay. Isang gabi, mag-aalis 10 na at mag-isa akong nasa kwarto. Naiwan ako sa bahay matapos umalis ni Ate Tonette at ng mga magulang nito para dumalaw sa burol ng isang kaanak nitong pumanaw. Dapat ay kasama ako, pero biglang sumama ang pakiramdam ko kaya nagpaiwan na lang ako. Panatag akong iniwan ni Ate Tonette dahil kahit wala akong paningin ay kabisado ko ang pasikot-sikot sa bahay. Hawak ko ang phone ko habang naghihintay dahil sabi ni Ate Tonette ay tatawagan daw niya ako kapag pauwi na sila. Ang phone na yon ay espesyal na telepono para sa mga tulad kong bulag. Regalo yon sa akin ni Ate Tonette noong birthday ko, 2 taon na ang nakalilipas. Ilang sandali pa ay nagring ang aking phone at sinagot ko iyon. Hello? Hello, Kat. Kumusta ka na dyan? Okay naman, ate. Binuksan ko ang TV habang naghihintay ako sa inyo. Oo, pauwi na kami. May dala kami siopaw asado. Sige po, thank you. Ingat kayo pa uwi nila, nanay. Habang naghihintay ay nakinig ako ng palabas sa TV. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kung anong malakas na bumagsak sa bubong. Ano yun? Nakiramdam ako at naghintay pero wala na akong narinig. Kaya muli kong tinuon ang atensyon ko sa pakikinig sa TV. Hanggang sa may marinig akong naglalakad sa bubong. Agad kong pinatay ang TV at muling nakiramdam. May tao sa bubong? Dali kong dinampot ang phone at sinubukan kong tawagan si Ate Tonette. Kinakabahan akong naghintay na sumagot ito hanggang sa narinig ko na lang na bumukas ang sliding window at kinalibutan ng marinig ang nakakatakot na angil na yun. Sino yan? Ate Tonette? Kuya Julius? Nanay Fidel? Takot na takot akong napatayo at umatras hanggang sa mabangga ako kung saan at napaupo sa sahig. Tulong! Tulungan niyo ako! Sunod kong narinig ay ang mabigat na yabag na tila may pumasok sa loob ng kwarto ko. Habang palapit sa akin ang mga yabag na iyon, ay mas lalo akong kinilabutan sa takot. Magsalita ka! Sino ka? Catherine? Hoy! Sino ka? Magdinakaw! Nabuhayan ako ng loob matapos marinig ang boses ni James mula sa labas. Matapos yun ay bigla ko na lang narinig na tumakbo ang kung sino man. James, tulong! May pumasok yata dito! Catherine, okay ka lang? James!
Sandali lang. Hintay mo ako. Namalayan ko na lang na nakalapit sa akin si James at tinulungan akong tumayo. Ayos ka lang ba? May pumasok dito. Eksakto duman ako nang makita ko na may sumampa papasok dito. Anong klaseng hayop yung pumasok dito? Hayop? Tao yung nakita ko. Babae pa nga eh. Hindi ko na aninag ang mukha eh. Halos matakpan ng haba at parang bruha na buhok niya ang mukha niya. Pero walang damit. Tao? Sigurado ka? Oo. Kasi may narinig akong may umaangil. Parang tunog ng mabangis na hayop. Hindi naman kasi siya nagsalita kaya akala ko hayop. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Mag-isa ka lang ba dito? Oo. Pero pauwi na sila ate. Maupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig sa labas. Nanginginig ka pa rin sa takot. Sarado ko na yung bintana ah. Salamat, James. Nang gabing iyon ay sinamahan ako ni James sa bahay hanggang sa dumating si Ate Tonette, kung saan kinuwento nito ang nangyari. Labis kaming nagpasalamat kay James dahil kung hindi ito dumating ay baka kung ano nang nangyaring masama sa akin. Nako, narito na pala ang paborito kong customer. Oy, Catherine, narito si James. Musta? Ayos naman. Nakakatulog na ulit ng maayos. Mabuti naman kung ganon. Hindi na bumalik yung babae? Hindi na. Wala na akong naririnig na umaaligid tuwing gabi. Oy, James, alam ko ilang beses ko nang sinabi to sa iyo ha. Pero maraming salamat ulit sa pagliligtas mo dito sa alaga ko. Nako, di ko mapapatawad to sarili ko kung may nangyaring masama sa kanya. Wala nga naman po. Buti na lang talaga nagkataon na duman ako ng oras na yon. Dati ko naman siyang naiiwan mag-isa sa bahay pero wala naman nangyayaring ganito. Siguro po natsyempuhan lang talaga tayo ng masamang loob ng gabi na yon. Pero mas safe po kung hindi nyo iiwan mag-isa si Catherine sa bahay. Lalo kapag gabi. Kung hindi ho may iwasan no, umalis kayong lahat. Sabihan nyo lang ako at sasamahan ko siya. Ay, talaga ba? Oh, Kat, narinig mo yon. Nakakaya naman sa'yo. Maaabala ka ng gusto. Hindi. Ayos lang basta ikaw. Ilang sandali pa ay narinig ko na humahangos na dumating si Julius. Oh, Kuya Julius, anong nangyari? Ba't ganyan mukha mo? May nakitang patay dun sa bakanting lote sa may damuhan. Ano po? Kaya ba maraming tao doon? Ano daw nangyari? Oo. Dumating na rin yung mga pulis. Hindi masabi kung ano o kung sino. Nakakaawa yung bangkay. Winakwak ang tiyan. Nawawala pa yata yung ilang parte. Wala pa yung bituka Mabaging Diyos, sinong matinong tao ang kayang gumawa ng ganun? Ang sabi nga ng mga tao, baka hindi daw tao ang may gawa. Kung hindi tao, ano po kaya? Mabangis na hayop? Aswang. Aswang po? May ganun po ba? Hindi ba kwento lang yun? Totoo ang mga aswang, Catherine. Sa umaga ay nabubuhay gaya natin. Kumakain, nagtatrabaho, at nagkukubli sila na parang mga normal na tao. Hindi mo mapapansin. Pero pagkagat ng dilim, ay lumalabas ang tunay nilang anyo. Nako, itong si Julius. Tinatakot mo pa si Catherine pagkatapos ng nangyari sa kanya nung isang gabi. Nanay Fidel, totoo naman po yun Baka mabangis na hayop ang dumali doon sa natagpuan na patay dyan. Naniniwala naman ako na may aswang, pero noon yun. Wala nang ganyan sa panahon ngayon. Siya nga naman Kuya Julius. Bahala kayo kung ayaw yung maniwala. Basta pagdating ng gabi, huwag na kayong lumabas pa. Wala namang mawawala kung mag-iingat tayo. Sa bagay, tama rin naman yun. Habang napag-uusapan ng aswang, isang tawag ang natanggap ni Ate Tonette. Hello, magandang araw po. Oo po, si Tonette nga po ito. Opo, ako yung guardian ni Catherine. Sino po sila? Ay, Doc! Hello po! Napatawag po kayo.
Hindi ba kayo nagbibiro? Opo. Sige. Luluwas po agad kami sa isang araw. Opo, doktor. Salamat po. Ate, ano daw yon? Catherine, Diyos ko. Salamat po sa pagdinig sa dasal namin. Catherine, ang sabi ni Doc, may eye donor ka na raw. Hi, Kat. Uy, James. Pwede pumasok? Oo naman, halika dito. Gusto mo maglakad-lakad? Para naman makalabas ka. Hindi yung hanggang dito lang sa bakuran nyo. Pwede rin. Sandali. Ipagpapaalam kita kay Ate Tonet. Ate? Pwede ko ba ilabas si Catherine? Maglalakad-lakad lang kami. Sige, wag mo muna itatanan niyang alaga ko ha, James. Akyat muna ng ligaw. Si Ate Tonet talaga, oh. Sige ba, ate? Wala nang bawian yan, ha? Oh, Kat. Tara na. Pinahawak ako ni James sa braso nito, saka kami lumabas. Habang naglalakad ay naramdaman ko ang marahang ihip ng hangin. Ang presko naman. Anong oras na? 5:00. Palubog na yung araw. Ang ganda siguro ng langit, no? Naghahalo ang kulay blue na may konting orange at yellow. Tapos medyo may konting purple pa. Nai-imagine ko. Ang ganda siguro. Hindi lang maganda, sobrang ganda. Hindi ko alam kung masyado lang akong asyumera, pero ramdam ko na parang nakatingin sa akin si James. Nakaramdam ako ng pagkailang at biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Excited ka na? Congrats, ha? Makakakita ka na ulit. Salamat, James. Oo, excited na ako. Kapag nakakakita na ako, mas makakapagtrabaho na ako ng maayos sa karinderya nang walang tulong nila Kuya Julius at Nanay Fidel. Anong unang gagawin mo kapag nakakita ka na? Pupunta ako sa sementeryo. May dadalawin ako. Ang parents ko at isang kaibigan. Naikwento na sa akin ni Ate Tonet kung paano ka nabulag. Pero pahapyaw lang. Ano ba talagang nangyari nun? Nung college ako, isa ako sa mga estudyante na sobrang mahiyain. Gusto ko makipagkaibigan, pero hindi ko alam kung paano mag-approach sa ibang tao. Until nakilala ko si Arlene, maraming may ayaw sa kanya kasi sabi ng ibang classmate namin, dumidikit siya lagi sa mga mayaman na classmates niya. Yun din ang reason kaya siya nakipagkaibigan sa akin. Dahil mahirap ang pamilya niya. Ang tawag sa kanya, gold digger. Maginhawa pang buhay namin noon. Mayaman kami. Malaki ang bahay at may kotse. Pero ang daddy ko walang panahon sa akin. Puro negosyo. Ang kasama ko lang lagi si Ate Tonet. Kasambahin namin siya noon. Winarningan ako ng ibang kakilala ko tungkol kay Arlene. Pero hindi ako nakinig sa kagustuhan ko na magkaroon ng maraming kaibigan. Dahil mayaman ako, sinubukan ko siyang i-please ng mga material na bagay. Lagi ko siyang nililibre. Kapag may bibili na akong bagong gamit, binibili ko rin siya. Hanggang siguro na spoiled na rin siya. Until one night, nagpumilit si Arlene na ilabas namin ang kotse ni Dad. That time, bago pa lang ako natututong magmaneho. Pinigilan kami ni Ate Tonet, pero mas pinagbigyan ko si Arlene. In short, na-aksidente kami. 5 kaming sakay ng kotse. Isa lang akong nabuhay. Ako, buhay nga, pero nabulag. Parang bumaliktad ang buhay ko. Nawala si Dad habang nasa koma ako. At naghirap ako bigla. Mabuti na lang hindi ako pinabayaan ni Ate Tonet. At sinama niya ako dito. Mula noon, sila ng pamilya niya na ang naging pamilya ko. Sinisisi mo bang sarili mo? Palagi. Hanggang ngayon, kung nakinig lang ako kay Ate Tonet at sa mga tao sa paligid ko, siguro hindi mangyayari yon. Baka buhay pa sana ang mga kaibigan ko at baka buhay pa siguro si Dad. Alam mo, Kat, palaging sinasabi dati ng mami ko nung buhay pa siya.
Lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Sa mga bawat pangyayari ay may nais ituro sa atin ang Diyos. Hindi man natin maintindihan ngayon pero balang araw, sigurado ako na nakikita niya na hindi mo kagustuhan ang mga nangyari. Pero napigilan sana ko, nakinig lang ako. Nakalipas na yon. Wala ka nang magagawa. Ang mahalaga ay magsimula ka ulit ngayon. Nababalik na ang paningin mo. I'm sure yun ang gustong makita sa'yo ng daddy mo. Salamat, James. Mula nang dumating ka dito, nagkaroon ako ng kaibigan. 5 taon na ako nakatira dito pero halos wala akong kaibigan bukod sa mga tauhan sa kantin. Walang anuman. Nga pala, makakasama mo ako hanggang pagluwas nyo ng Maynila. Inarkila ni Ate Tonet ang kotse ko at ako ang driver. Talaga? Oo, kaya dalawa kami maghihintay sa'yo ni Ate Tonet. Dumadami na yata ang utang ko sa'yo. Wala yun, basta ikaw. Malakas ka sa akin eh. Sa paglipas ng mga araw at sa wakas ay natuloy na rin ang eye transplant ko. Sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyon. Nakakakita na akong muli. Sa pagmulat ng bagong paningin ko, una kong nakita ay si James na hindi umalis sa tabi ko habang nasa ospital ako. Sunod ay si Ate Tonet na sadyang naging emosyonal. Nang makalabas kami sa ospital, dumalaw kami sa parents ko. Matapos yun ay saka kami bumalik sa probinsya. 5 taon na akong naninirahan doon pero noon ko lang nakita sa unang pagkakataon ang ganda ng lugar na kumupkup sa akin. Kumusta anak? Mas maginhawa na bang kumilos ngayong nakikita mo nang nasa paligid mo? Opo, Nay Fidel. Ngayon hindi ko na po kayo maaabala pa. Di ko nga alam kung dapat ba akong matuwa na nakakakita ka na. Di mo na ako tinatawag kapag may kailangan ka eh. Matalang dati, laging Kuya Julius. Bakit kuha naman nitong ganito? Kuya Julius, patulong naman ng ganyan. Nakakamiss. Kuya, kailangan pa rin naman kita dito sa kusina eh. Anong pakiramdam mo ngayong nakakakita ka na? Ang sarap sa pakiramdam, Nanay Fidel. Ang sarap sa pakiramdam na pagdilat ko sa umaga, nakikita ko ang paligid ko. Yung sinag ng araw, yung asol na kalangitan at mga ulap, yung mga puno, sila Ate Tonet. Kayo, hindi gaya ng dati na gising nga ako pero kahit nakadilat ako, madilim pa rin ang nakikita ko. Umiti sa akin si Nanay Fidel. 2 taon na itong nagtatrabaho doon sa karindere ko at mula noon ay napakabait nito at mahinahon. Para itong totoong lola ko. Lumapit sa akin si Nanay Fidel at marahan akong hinaplos sa pisngi maging sa mga mata. Masaya ako para sa iyo. Samantalahin mo na ngayong nabigyan ka ng ikalawang pagkakataon na makakita. Salamat po talaga sa tulong niyo sa akin nung hindi pa ako nakakakita. Kayo po ni Kuya Julius ang nagsilbing mata ko. Walang anuman. O siya, sige na at mukhang luto na yung afritada mo. Kuya Julius, pakilabas na po ito. O siya, at magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Uy, Kat, may naghahanap sa'yo dun sa labas, oh. Agad akong lumabas ng kusina. Napangiti ako nang makita ko si James. Ganda ng ngiti mo ah. Nakakita ka lang ng pogi eh. Pero naninibago pa rin ako sa'yo. Hindi ako sanay na nakikita mo ako. Masanay ka na. Pero ano, kakain ka? Oo, nagugutom na ako eh. Upo na. Anong gusto mo? Itong apritada. Mukhang bagong luto eh. At 2 kanin? Yes, 2 kanin. Tsaka isang order nitong tortang dulong at isang date sa linggo. Natigilan ako matapos marinig ang huling sinabi ni James. Ha?
Date? Oh, date. Romantic date. Niyayaya mo akong mag-date? Oo. Nakapagpaalam na ako kagabi kay Ate Tonet at pumayag siya. Natawa ako at lumingon dito. Kumindat lang sa akin si Ate Tonet at nag-thumbs up habang inaasikaso ang isang customer. Sige. Kung okay lang ba sa'yo at walang magagalit at magsiselo sa akin? Ibig mong sabihin, girlfriend, wala? Single ako, 4 years na. Okay, sige. Payag ako. Habang nag-uusap kami ni James, ay biglang nahagip ng gilid ng mata ko ang isang figura ng taong nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Dumaan ito sa gilid ng karinderya at papasok sa bahay nila. Oh, sino yun? Ah? Anong sino? May nakita kong dumaan dun sa gilid na nakaitim. Nagmadali akong lumabas at tinignan ang direksyon na pinuntahan ng taong iyon. Pero pagsilip ko, ay wala naman doon. Wala namang tao ah. Hindi. May nakita talaga ako eh. Parang babae nga eh. Pero mahaba ang damit na itim at may belong itim pa at mahaba ang buhok. Baka naman namamalikmata ka lang. Kaya parang kung ano-anong nakikita mo. Ay, baka nga. Nag-a-adjust pa rin yung mata mo. Kailan ka lang din naoperahan. Sa bagay. Balik ka na doon at magpahinga ka na muna. Mula nang bumalik ang aking paningin, para akong batang nasabik sa paborito kong pagkain na matagal kong hindi natikman. Kapag may oras ako, ay pinapanood ko ang mga pelikula at teleserye na dati ay pinapakinggan ko lang. Gaya ng gabing yun, hindi ko namalayan na mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Napahinto ako sa panonood nang sumilip sa kwarto ko si Ate Tonet. Aba, miss? Nawiwili ka na ng kakapanood dyan ha, maghahating gabi na. Huwag mo abusuhin yung mata mo, ipahinga mo na yan. Bukas ka na ulit manood. Opo, matutulog na po. Bukas na nga palang date yun ni James, nakahanda na ba yung susuot mo? Ayun ate, nakahanger na. Ay, Catherine. 27 ka na pero parang pakiramdam ko ngayon ka palang magdadalaga eh. Dati naman, bahay karinderya ka lang. Ngayon, makikipag-date ka na. Ate Tonet, ang gwapo pala talaga ni James, no? Akala ko noon exage lang ang pagka-describe mo sa kanya. Hindi lang yun, mabait pa. O siya, sige na, patayin mo na yung TV at matulog ka na. Agad kong sinunod si Ate Tonet at pinatay ko na ang TV. Isasarado ko na sana ang bintana nang may napansin ako sa labas ng bahay. Napakunot ang noo ko nang makita ang isang babae na nakatayo sa labas ng bahay. Isang figura ng babaeng nakaitim na mahaba ang bestida. Mas nagtaka ako dahil may talukbong na belo sa ulo nito. Nayari sa tela na lace at kulay itim din. Oh, sino kaya yun? Siya rin yata yung nakita ko kanina. Hindi ko na dapat ito papansinin. Hanggang sa may marinig akong isang nakakatakot na tinig ng babae. Parang ang tinig nito ay dala ng hangin na bumubulong sa aking tenga. Nakaramdam ako ng matinding kilabot. Nangalisag ang mga balahibo sa katawan ko. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang lumutang sa hangin ng babae at lumipad palapit sa akin. Takot na takot ako at agad na tumakbo palayo sa bintana. Sa sobrang taranta at hindi ko magawang buksan o mahawakan ng doorknob, napaiyak ako sa labis na pagkasindak at sumiksik sa likod ng pinto. Tulungan niyo ako!
Huminto sa tapat ng bintana ang babaeng nakaitim. Pagkatapos ay umangat ang kamay nito na para akong tinatawag palapit. Ayoko! Layuan mo ako! Catherine! Buksan mo to! Anong nangyayari? Catherine! Doon ko nabuksan ang pinto at agad akong tumakbo at yumakap kay Ate Tonet ng mahigpit. Ate, may multo din sa may bintana. May multo! May babae na kaitim at gusto niya akong kunin. Anong multo? Wala naman na. Nang lumingon ako sa bintana ay wala na doon ang multo. Parang bigla akong nanghina at nanlambot ang mga tuhod ko. Mabilis akong nasalo ni Ate Tonet nang matumba ako na halos mawala ng ulirat. Ay, Diyos ko! Catherine! Sa kabila ng nangyari, tumuloy kami sa date ni James. Mas lalo nitong gustong lumabas kami para malibang ako at kahit papano ay makalimutan ko ang takot. Namasyal kami sa mga karatig bayan at sikat na pasyalan. Pagkatapos ay dinala niya ako sa mall at kumain kami bago nanood ng sine. Ano nga palang trabaho mo? Sa isang IT company. Project manager. Pero work from home ako. Kaya pala hindi ka umaalis. Mas pabor sa akin yun. Hindi kasi talaga ako mahilig lumabas para gumimik. Hindi rin naman ako umiinom eh. Paano mga friends mo? Nasa Maynila. Nag-uusap naman kami palagi pero online lang. Noong nasa hospital ka, pag si Ate Tonet ang nagbabantay sa'yo, minsan umuwi ako sa amin. O kaya nakikipagkita ako sa kanila. Salamat nga pala dun ha. Hindi mo naman responsibilidad na magbantay sa akin pero ginawa mo pa rin. Nagpresenta naman ako. Tsaka masaya ako dahil ako ang una mong nakita nung inalis na ang benda sa mata mo. Ang bait mo sa akin, James. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa lahat. I like you, Catherine. Siguro naman by this time, alam mo na yon. Nung unang beses pa lang kitang makita, nagustuhan na agad kita. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Wala akong hiningi na kapalit. Basta, hayaan mo lang ako na nandito sa tabi mo. At total, napag-uusapan na rin ang tungkol dito. Itatanong ko na rin sa'yo to. Sige, ano yun? Pwede ba akong manligaw? Oo naman. Ipapakita ko sa'yo na karapat-dapat ako para maging boyfriend mo na pwede mong ipagkatiwala sa akin ang puso mo. Aasahan ko yan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Baka pagalitan na tayo ni Ate Tonet. Hindi ko rin itatanggi na gusto ko rin si James. Mula nang magkakilala kami, ay palagi na siyang nariyan sa tabi ko. Kaya umuwi kaming dalawa ng gabing iyon na masaya. Hindi ko akalain na ang masayang araw na iyon ay muli na namang mababalot ng takot. Papasok na kami sa kalye pauwi sa amin nang may biglang kung anong nahulog sa bubong ng kotse ni James. Biglang natapakan ni James ang preno matapos marinig ang malakas na kalabog na yun. Halos sabay kaming napatingala. Pagkatapos ay nagkatinginan kami. Kinabahan ako lalo nang marinig ang mabigat na yabag na naglalakad sa bubong ng kotse ni James. Sarado na ang mga bahay at walang katao-tao sa daan. James, ano yun? Hindi ko rin alam pero may tao sa taas. Anong gagawin natin? Umawa ka na mabuti. Bigla akong bibilisan ng takbo. Oo. Paaanda rin pa lang ni James ang sasakyan nang bigla kaming mapasigaw nang tumalon sa harap ng kotse ang isang babae na may nakakatakot na mukha. Nakakakilabot ang mukha nito. Walang suot na damit
kaya kita namin ang kulubot na katawan nito. At ang mukha nito ay kulubot din, pero matulis ang ilong na gaya sa loro. Ang tenga nito ay mahaba at matulis. Ang mga mata ay dilaw at nanlilisik. Mula doon sa loob ng kotse ay ramdam ko at tumatagos sa makapal na salamin ang matalim na tingin nito sa akin. Habang ang mga kamay nito ay may matatalas at matutulis na kuko. Ang buhok nito ay makapal na parang bruha. Ang mga ngipin nito ay mahahaba at matatalas na may mahaba rin na dila. Para akong nakatingin sa demonyo ng mga sandaling yon. James! Shit! Aswang! Kumapit ka! Biglang pinaharurot ni James ang sasakyan. Ang akala namin ay mahuhulog ito, pero mahigpit ang kapit nito sa kotse. James, tulong! Binasag ng aswang ang salamin ng bintana ng kotse sa gilid ko. Gamit lamang ang kamao nito. Pagkatapos ay bigla akong hinablot nito sa braso at pilit na hinila palabas ng bintana. Bitiwan mo ako! Catherine! Biglang pumreno si James, sabay dampot ng isang mahabang tubo sa gilid. Gamit yun ay agad na tinulak nito ang aswang palayo sa akin. Tumungo ka! Agad kong sinunod ang sinabi ni James at tumungo ako. Pagkatapos ay mabilis nitong hinataw ang aswang gamit pa rin ng tubo. Nang makabitaw ang aswang at nahulog sa kotse, ay mabilis iyong pinasibad ni James. Takot na takot akong lumingon at nakita ko na hinahabol pa kami ng aswang. Ngunit bigla itong sumuot sa makapal na damuhan nang biglang maglabasa ng mga kapitbahay namin. Dahil sa nangyari ay hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog. Narinig pala ng mga kapitbahay ang ingay namin kaya lumabas ang mga ito. Si James ang nagkwento ng mga nangyari habang ako naman ay tulala at nanginginig sa takot. Litong-lito ako. Hindi ko maintindihan. Sa halip na maging masaya ako dahil muli akong nakakakita, karamdam ko ay naging sumpa pa ang pagkakaroon ko ng bagong mga mata. Nang umagang iyon ay hindi ako pinagtrabaho ni Ate Tonet sa karinderya. Naroon lang ako sa bahay at nagpapahinga. Habang iniisip ang mga nangyari sa akin itong mga nakalipas na araw, hindi ko maiwasang maiyak dahil sa takot. Bakit ka umiiyak? Hindi po. Napuwing lang ako. Ay sos, itong batang to, sa akin ka pa talaga naglihim. 2 taon na tayong magkasama sa karinderya. Wala ka nang maililihim sa akin. Kilala na kita. Naisip ko lang yung mga nangyayari sa akin. Hindi ko lang kasi maintindihan. Dapat masaya ako ngayon na nakakakita na ulit ako. Pero parang may dalang sumpa ang mga mata na to. Mula nang maoperahan ako, kung ano-ano nang nakikita kong multo at aswang. Hindi na ako matahimik, Nanay Fidel. Kahit sa gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Mas mabuti pa nung bulag ako. Kahit wala akong nakikita, mas tahimik at panatag ang kalooban ko. Huwag mong sabihin yan, anak. Alam mo, hindi naman lahat sa buhay natin ay palaging magandang pangyayari. Pasensya na po kung medyo nakakaisip na ako ng negative. Ayos lang yun. Natural lang na ganyan ang nararamdaman mo. Kaya kahit naman siguro akong nasa kalagayan mo, ganun yung mararamdaman ko. Kaya magpahinga ka na lang, Rian, ha? Kami na munang bahala sa karinderya. Maraming salamat po. Nang makaalis si Nanay Fidel, inaisip ko na sumunod dito. Pero papasok pa lang ako sa kusina ng karinderya nang marinig ko ang pag-uusap ni James at Ate Tonet.
Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi po ako pwede magkamali, ate. Tandang-tanda ko yung itsura ng katawan ng taong pumasok sa kwarto ni Kat nung bulag pa siya at naiwan siyang mag-isa sa bahay. Yung aswang na sumalakay sa amin, ganun ang itsura ng pumasok sa kwarto niya na inakala ko na magnanakaw. Kaya pala sabi niya akala niya ay mabangis na hayop dahil umaangil. Kung ganon, ibig sabihin, bago pa man siya makakita ay may umaaligid na sa kanyang aswang. May alam po ba kayong dahilan kung bakit siya ang tinatarget ng aswang? Wala. Tahimik lang naman yan si Catherine kahit noon bago pa sila maaksidente. Napakabait niyan at walang nakakaaway. Dito naman hindi rin yan masyadong lumalabas. Wala rin niyang kaibigan dito. Ikaw nga lang nakahilad yan palabas ng bahay eh. Dahil sa nalaman ko, hindi na ako tumuloy at nagpasya akong bumalik na lang sa bahay. Lalo akong naguluhan dahil sa nalaman ko. Bakit ako ginugulo ng mga multo at aswang? Bakit ayaw nila akong patahimikin? Pagdating sa loob, natigilan ako nang mula sa bintana ay may nakita akong lalaking nakasuot ng barong. Nakatingin ito sa akin at tila naaagnas na ang mukha. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Multo. Bigla akong napaatras sa sobrang takot. Sabay takbo palabas ng bahay. Hanggang sa napasigaw ako matapos akong bumangga sa kung sino. Kat! Natauhan ako nang marinig ang boses ni James. Bigla akong tumingala dito at nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Paglingon ko, ay wala na ang multo sa bintana. Anong nangyari? Multo! May multo kanina dun sa bintana. Lalaki, nakabarong at naaagnas ang mukha niya. Wala namang tao dun eh. Kanina meron! Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Ayoko na, James. Natatakot ako. Kung ito ang kapalit ng mga matang to, ayoko na lang. Mas gusto ko na ng bulag kesa ganito. Sa tuwing gabi para akong bata na pinaghihele ni Ate Tonet para lang makatulog. Magkatabi kami sa kama habang nakasiksik ako sa kanya at tinatapik ako sa balakang. Kanina pa ako nakahiga pero hindi ako makatulog. Hindi ko rin magawang idilat ang mga mata ko sa takot na baka kung ano-anong elemento na naman ang makita ko. Natatakot ako, Ate Tonet. Nandito naman ako sa tabi mo. Ang ibig kong sabihin, natatakot akong dumilat. Bakit naman? Baka may makita na naman akong multo. Kanina paglabas ko galing sa banyo, may nakita akong white lady sa labas. Dumaan siya sa bintana sa may sala. Ate, bakit ganitong nangyayari sa akin? Kung alam ko lang ang kasagutan, at alam ko rin na nahihirapan ka na. Pero sa halip na tumingin ka sa lahat ng nakakatakot na nangyayari sa iyo, nakakalimutan mong tumingin sa Panginoon sa kabila ng kaliwat ka ng pag-atake sa iyo ng mga kampo ng kadiliman. Doon ako dahan-dahan na dumilat at tumingin kay Ate Tonet. Nang bumangon ito at naupo sa kama, ay sumunod ako. Ngumiti siya sa akin at hinawakan ako sa kamay. Minsan, sa dami ng nangyayaring problema sa buhay natin, nakakalimutan natin tumingala at tumawag sa Kanya. Sa problema tayo nakatingin, pero nakakalimutan natin na ang sagot sa lahat ng suliranin natin ay nasa kamay ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay tawagin siya at humingi ng tulong. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang lumikha sa atin. Sa tingin mo, ano ang hindi niya kayang gawin? Catherine, hindi sumpa ang pagkakaroon mo ng paningin. Hindi na kasi ako matahimik, ate.
Magpahinga ka sa bisig ng Panginoon, Catherine. Hindi mo kakayanin to mag-isa kaya humingi ka ng tulong sa Kanya. Magdasal ka ng mataimtim. Ikaw lang ang hinihintay niya. Ipakita mo sa mga multo at sa aswang na yon na mas makapangyarihan ng Diyos. Huwag na huwag ka magpapadaig sa takot. Hindi na ikaw ang dating Catherine na palaging takot at iiyak na lang sa tabi. Gusto kong makita ang Catherine na matapang at mas pinagtibay ng panahon at pagsubok na dumaan sa kanya. Kamatayan nga inalagpasan mo, kaya malalagpasan mo rin ito. Para akong batang yumakap ng mahigpit kay Ate Tonet at umiyak sa bisig nito. Hindi ka naman nag-iisa eh. Ako, si nanay at tatay, ang mga pamangkin ko at saka mga kapatid ko. Kami na ang pamilya mo. At higit sa lahat, si James. Nandito kaming lahat, Catherine. Lalaban at magdarasal kasama mo. Salamat, Ate Tonet. Ano na lang ang gagawin ko kung wala kayo? Siya, sige na. Pumikit ka at magdasal. Ikalma mong puso't isip mo. Pagkatapos, subukan mong matulog. Nang gabing iyon ay sinunod ko ang payo ni Ate Tonet. Taimtim akong nagdasal. Iniyak ko sa Diyos ang takot na nararamdaman ko. Nagbasa pa ako ng Biblia. Matapos iyon ay himalang nakatulog ako. Simula nang magsimula ang panggugulo sa akin ng mga multo at aswang, iyon ang kauna-unahang beses na nakatulog ako ng maayos at mahimbing. Kinahaponan ay niyaya ako ni James na maglakad-lakad ulit. Nagpunta kami sa kabilang kalye kung saan may mga bilihan ng merienda. Natanggap mo ba yung bulaklak na pinabigay ko kanina? Oo, ang ganda-ganda nga eh. Siguro mamahalin yun ano? Hindi naman. Tsaka, basta para sa'yo. Hindi ko tinitingnan ng presyo. Ikaw talaga. Kahit naman simpleng bulaklak doon sa simbahan, okay na. Baka mamaya bigyan kita ng sampagita tapos may magpuna sa'yo ng tuwalya at dasalan ka. Akala puun ka. Oo nga, no? Kahit kailan talaga, basta kalokohan. Ayoko naman bigyan ka ng mumurahing bulaklak. Siyempre, gusto ko kapag kaya, yung dabis ang ibibigay ko. Pero may iba tayo. May bigla akong na-miss nung hindi ka pa nakakakita na hindi mo na ginagawa ngayon. Oh, ano naman yun? Dati kapag naglalakad tayo, palagi kang nakakapit sa braso ko. Ang saya ko kaya kapag ginagawa mo yun. Ngayong nakakakita ka na, hindi na kita kailangang alalayan sa paglalakad. Yun lang pala eh. Sana sinabi mo na lang. Oh, eto na. Kakapit na po sa braso mo. Thank you. Bukod doon parang mas maaliwalas ang mukha mo ngayon. Nakatulog kasi ako ng maayos kagabi. Kinausap ako ng masinsina ni Ate Tonet. Pinayuhan. Tama siya. Masyado ako nakafocus sa mga masasamang nangyayari. Pero nakakalimutan ko na God is more powerful than any demons. Tama. Sabi nga dun sa isang verse sa Bible, sa 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Basta, huwag mong hayaan na panghinaan ka. Tama kayo. Maraming salamat sa palaging pag-aalalay at pagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko namamalayan ay nakakalimutan ko na pala. Sa palagi mong tatandaan na nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Nang makarating kami sa bahay, ay agad kaming sinalubong ni Ate Tonet sa bakuran pa lang. Catherine, nakausap ko na pala si Doc. Naisip ko na tanungin siya sa history ng matang binigay sa'yo. Di naman siya nagbigay ng eksaktong detalye tungkol sa identity na nag-donate dahil ayaw daw magpakilala ng pamilya ng donor.
ay nabanggit ko sa kanya mga nangyayari sa'yo. Di siya makapaniwala. Pero sa pagkakaalam nila, wala naman sa history yung donor na pareho nangyari gaya sa'yo. Basta kapag kumagat na ang dilim ay wag na wag ka nang lalabas ng bahay. Para makasiguro tayo sa kaligtasan mo. Ang mga multo, kadalasan, hindi naman yan nananakit. Mahilig lang silang manakot pero mas mag-iingat ka sa aswang. Ay sabi nga rin pala ni Lola Inday, yung matanda na taga ron sa dulo, nabalitaan niya ang mga nangyayaring kababalaghan dito. Sabi niya, takot daw ang mga aswang sa asin. Kung sakaling bumalik ulit yung aswang na yun, sabuyan na lang natin to ng asin. Aalis na ito. Bukod dun maglagay daw tayo ng asin at magsabit ng bawang sa bintana at mga pinto. Tapos sabi niya, bago daw mag-alas 6, magpausok daw tayo ng kamangyan na may kasamang pinitpit na bawang at maliit na sanga ng halaman na makabuhay. Pagkatapos pausukan daw natin ang loob at labas ng bahay para itaboy ang aswang na pwedeng nasa paligid lang natin. Saan po tayo makakahanap ng ganun, ate? Huwag kayong mag-alala, sinabi ko na kay Kuya Julius. Siya daw ang bahalang maghanap nun at dadalhin niya bukas na bukas din. Okay po. Sige na, Kat. Pumasok ka na sa loob. Malapit na magdilim. Mag-usap na lang tayo sa chat mamaya, ha? Sige, salamat James. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, habang naghahanda na ako para matulog, nang bigla kong narinig ang malakas na sigaw ng isang pamilyar na boses. Saan galing ang sigaw na yon? Parang dyan lang sa malapit. Muli kaming tumahimik at nakinig. Lumayas ka dito, demonyo ka! Si James! Bigla kong nakalimutan ang mga nakakatakot na multo na umaaligid sa buong bahay namin. Agad kong binuksan ang bintana at narinig ko ang malakas na kalabog na nagmumula sa bahay ni James. Hindi ako natatakot sa'yo na aswang ka! Papatayin kita! Ate Donette, mukhang pinasok ng aswang si James! Naku, anong gagawin natin? At teka, tatawag ako sa barangay. Biglang nawala ang takot ko. Ang tanging nasa isip ko lang sa mga sandaling iyon ay ang mailigtas si James. Mabilis akong tumakbo at kinuha ang bote ng asin sa kusina, saka mabilis na lumabas ng bahay. Catherine! Bumalik ka dito! Bigla akong napasigaw nang paglabas ko sa bakuran ay naroon ang isang multo na pugot ang ulo. Habang nakatayo sa gitna ng bakuran ng isang white lady. Pero sa halip na magpadala sa takot gaya ng palaging nangyayari, nilakasan ko ang loob ko at tumakbo papunta sa bahay ni James. James! Nagmadali akong pumasok sa loob. Pagbukas ko ng pinto, ay may hawak si James na tubo at nakikipambuno ito sa aswang na sumalakay sa amin sa kotse. Anong ginagawa mo dito? Bigla akong napaatras nang lumingon sa akin ang aswang. Kinilabutan ako nang magtama ang paningin namin at makita ang galit mula sa nanlilisik nitong mga mata. Nilubayan nito si James at sinugod ako. Pero bago pa siya makalapit, ay agad ko itong sinabuyan ng asin. Umangil ito na parang nasasaktan at napapaso. Muli kong sinabuyan ito ng asin at pinalo naman ni James ito sa likod gamit ang tubo. Bigla nitong binalingan si James at nahawakan ang tubo nito. Pagkatapos ay tinulak na malakas kaya halos humagis ito papunta sa sofa. Saka ako muling binalingan ng aswang. Akma akong sasabuyan ito ng asin pero mabilis itong nakasugod sa akin at sinakal ako. Catherine! Akma akong sasakmalin ito sa leeg pero nagawa kong hawakan ito. Tinulak palayo ang mukha nito pagkatapos ay sinipa ko ito ng paulit-ulit. Pero tila hindi nito iyon alintana at mas nanaig ang lakas nito.
Hinigpitan nito ang pagsakal sa akin at bumao ng kuko sa leeg ko. Kakagatin nilang ako ng aswang sa leeg nang mula sa likod nito ay sinakal din ito ni James gamit ang braso. Saka dinikit nito sa noo ang krus mula sa pendant ng kwintas nito. Huwag na huwag mong sasaktan si Catherine. Hindi na ako papayag na may kunin ka na ulit na mahal ko sa buhay. Nagawang pumiglas ng aswang at nabitawan ito ni James pagkatapos ay mabilis na tumalon palabas ng bintana. Agad akong nasalo nito nang mawalan ako ng balanse at matumba. Puno ng pag-aalala na hinahawakan ni James ang leeg kong nagdudugo sa mga sandaling iyon. Catherine! Okay lang ako. Ikaw. Huwag mo akong isipin. Ayos lang ako. Bakit ka sumugod ng ganun? Alam mo nang delikado. Ayoko masaktan ka niya. Catherine! Kat! Ay, Diyos ko! Ang alaga ko! Kinabukasan, bumungad sa amin ang balita na may isa na namang bangkay ang natagpuan na patay. Kagaya nung unang biktima ay butas ang tiyan nito. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang, hindi lang sa amin ni James, kung hindi maging sa ibang karatig bayan, nabalot ng takot ang buong lugar namin. Pagpatak ng alas 8 ng gabi ay mistulang ghost town na ang paligid. Wala na halos makikitang nasa labas kung hindi ang mga rumorondang mga pulis at tanod. Kumusta na yung sugat sa liig mo? Okay na. Tinuruan ni Lola Inday si Ate Tonet kung paano gagamutin at kung anong halamang gamot ang itatapal. Mabuti naman kung ganon. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Paano naging Biyernes Santo? Kinuha ni James ang kamay ko at hinawakan niyon. Nang tumingin ito sa akin ay nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit ka ba kasi sumugod ng ganon? Alam mo namang delikado eh. Alangan namang pabayaan kita. Wala kang kasama sa bahay mo. Ayoko nang may mawalang importanteng tao sa buhay ko. Talaga? Importante ako sa'yo? Oo naman. Ibig sabihin may pag-asa ako? Ang hina mo naman. Ang akala ko obvious na eh. Talaga? Basta, alam mo na yon. Pero seryoso ka. Salamat. Maraming salamat. Tama ka. Kung hindi ka dumating, baka kung ano nang nangyari sa akin. Malakas ako dahil lalaki ako pero iba ang lakas ng mga nilalang na gaya ng aswang na yon. Pero sa pagligtas mo sa akin, ikaw ang napahamak. Nasugatan ka patuloy. Wala to. Malayo sa bituka. Ang importante, ligtas tayong dalawa. Siya nga pala, nasan si Nanay Fidel? Parang hindi ko nakikita. Hindi pumasok. May sakit siya, tumaas ang BP. Sumalakay din dun sa lugar nila yung aswang, di ba? Kaya ayon, ninervyos at tumaas ang dugo. Isang sumpa! Natigilan kaming dalawa ni James nang biglang magsalita ang matandang lalaki na kanina pa naroon at kumakain. Lumingon kami dito nang tumayo bago binayaran kay Ate Tonet ang kinain. Tay, ano pong sabi nyo? Tumingin ito sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Isang bangungot ng nakaraan ang dahilan ng kababalagan na nangyayari sa iyo. Isang biyaya ng Panginoon na muli kang pagkalooban ng paningin. Pero sa bawat kabutihan ay laging nakasunod ang kasamaan. Isinumpa ka ng isang mabagsik na mangkukulam. Isang sumpa na humihila sa mga espiritu mula sa kabilang buhay. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ng matanda.
Pero wala akong maalala na may ginawan ako ng kasalanan sa kahit sino. Wala po akong inagrabyadong tao. Maaaring para sa iyo ay malinis ang iyong konsensya at nakikita ko ang kabutihan ng puso mo. Ano man ang nangyari noon na hindi mo kagustuhan, ngunit hindi sa mga gaya niya. Gusto kanyang maghirap at mabuhay sa takot. Hanggang sa ikaw mismo ang sumuko at hanapin ang sarili mong kamatayan. Ano ho ang pwede naming gawin para mawala ang sumpa na yon? Kailangang mamatay kung sino man ang nagbigay ng sumpa. Pero mag-ingat kayo dahil hindi lang siya basta magkukulak. Dahil siya rin ang aswang na paulit-ulit na sumasalakay sa iyo. Kung ganon, sino po siya? Nasa paligid mo lang sa iya, kaya maging maingat ka at mapagmatyag. Sagad hanggang sa impyerno ang galit ng aswang na ito. Paano ho namin mapapatay ang aswang? Sa puso. Atakihin niyo siya sa puso ng kahit anong armas na gawa sa tanso. Mamayang gabi ay kabilugan ng buwan. Maaring marami kang makitang kababalagaan sa paligid mo. Gagawin niya lahat para guluhin ang isip at katinoan mo. Huwag kang magpapadaig sa takot. Tandaan mo, walang kahit anong kasamahan ang makadadaig sa isang taong malakas na ang pananampalataya sa Diyos. At huwag na huwag ninyo siyang iiwan. Samahan niyo siya sa pagdadasal. Oh, opo. Lumipas ang mga oras, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng matanda. Ayon kay Kuya Julius, si Mang Pons ang nakausap namin. Dati daw itong magaling na albularyo, pero ilang taon na itong huminto sa ginagawa. Ngunit sa kabila ng paghinto, ay may mga pagkakataon na nananaginip daw ito at doon nakikita nito ang mga nakaambang panganib. Iyon daw marahil ang nangyari, kaya ito pa mismo ang pumunta sa akin. Asin, bawang at insenso na gawa sa kamangyan ay nakapalibot sa buong bahay. Pero sa tuluyang pagkagat ng dilim, muli akong nabalot ng matinding takot. Kasama si Ate Tonette at James, magkakasama kaming nanatili doon sa bahay. Nakikiramdam at sinasabayan ng dasal. Habang ang buong bahay, maging ang mga pinto at bintala, ay napapaligiran ng asin at bawang, maging ang insenso na gawa sa kamangyan. Natatakot ako. Alam ko. Pero kailangan mong lakasan ang loob mo. Paano natin mapapatay ang aswang? May mga handang tumulong sa atin. Kinausap ako ni Kapitan. Handa nila tayong tulungan kung ano man ang mangyari. Nakaantabay lang sila. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang sinabi ni Mang Pons. Wala akong maalala na may ginawa akong masama sa kapwa ko. Kilala mo ako noon pa, Ate Tonette. Kahit kailan hindi ako nanakit ng kapwa ko. Oo, ikaw pa nga ang madalas nabubuli nun dahil tahimik ka lang lagi at wala ka masyadong kaibigan. Wala ka bang alam na nangyari noon na maaaring maging dahilan kaya may nagalit sa'yo? Yung kahit hindi mo sinasadya? Wala naman akong... sandali. Yung aksidente. Pero wala akong malay ng 2 buwan matapos yun. Imposible. Nakausap naman namin noon ng daddy mo mga magulang ng kaibigan mo. Walang naging problema sa kanila. Wala naman nagalit at naninisi sa'yo. Ate, di ba nabanggit mo noon na tanging ang nanay ni Arlene na lang ang hindi mo nakilala? Oo. Sinubukan namin kontakin noon ng nanay niya. Pinuntahan pa ng daddy mong bahay pero di ko na alam kung nakausap niyang nanay ni Arlene. Hindi ba't yun din ang araw na namatay siya at inatake sa puso habang nagmamaneho? Napalingon ako nang marinig ang alulong na iyon. Nanindig ang balahibo ko sa takot. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Alam ko na sa mga sandaling iyon ay nasa paligid na ang aswang. Ngunit hindi pa man din nagpapakita ang aswang. Agad kong inalis ang tingin ko sa bintana nang may makita akong multo. Oh, James,
Sa bintana, may multo. Ikaw lang nakakakita sa kanila. Kat, sabihin mo sa amin ang nakikita mo. Babae. Nakasuot lang siya ng kamison. Tapos nanlilisik ang mga mata niya. May isa pang multo doon sa kabilang bintana. Isang lalaking nakabalong. Mula sa babaeng multo ay sabay-sabay nagpakita sa akin ang mga naunang multo na nakita ko mula pa noong una. Mariin kong pinikit ang mga mata ko at tinakpan ang aking tenga dahil naririnig ko ang nakakakilabot nilang tinig na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Umiiyak. Dumadaing na para bang pilit nila akong sinasama sa kanilang mundo. Yakap ako ng mahigpit ni James habang si Ate Tonette ay nagdadasal sa tabi ko. Kumalampag ang mga bintana at pinto na lalong nagpatindi sa takot ko. Huwag mong ipakitang natatakot ka, Catherine. Labanan mo ang takot. Magdasal ka. Hindi ko kaya mag-isa to, Panginoon. Tulungan mo ako. Patigilin mo sila. Nakikiusap ako. Tanggalin mo ang sumpa na to. Save me, Lord. I need you. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang paligid. Doon ako dumilat. Nang lumingon ako sa paligid ay nawala na ang mga multo. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang malamig na simoy ng hangin. Wala na yung mga multo. Tumahimik na rin sila. Salamat sa Diyos. Catherine! Tulong! Tulungan mo ako! Si Nanay Fidel! Nay! Dahil sa pag-aalala ko kay Nanay Fidel, hindi na ako nag-isip at nagmadali akong tumakbo palabas ng likod bahay kung saan nanggagaling ang kanyang boses. Catherine! Sandali lang ha! Paglabas ko ng bahay ay agad kong hinanap si Nanay Fidel. Nanay Fidel! Nasaan po kayo? Nay! Alalang-alala ako sa kanya. Lumingon ako sa paligid pero madilim at masukal na bahagi ng kakahuyan ang nakita ko sa paligid ko. Hanggang sa di kalayuan ay may namataan akong figura na nakahandusay sa damuhan. Catherine, mag-iingat ka. Baka biglang dumating ang aswang. Sandali lang. Huwag kang basta lumapit. Si Nanay Fidel naman yun eh! Nanay Fidel! Catherine. Bigla akong napatakbo palapit ng gumalaw ang figura na nakita ko. Nanay Fidel! Ano nangyari sa'yo? Inatake ako ng aswang. Nasaan po ang aswang? Saan siya tumakbo? Ganoon na lang ang gulat namin ni James. Ang pag-angat ng mukha ni Nanay Fidel ay ang mukha ng aswang ang bumungad sa amin. Agad nitong kinalmot sa dibdib si James at mabilis sinawakan siya sa leeg. Sabay hagis dito ng malakas. At sunod naman akong sinakal nito. Nanay Fidel! 5 taon akong naghintay. 5 taon kong hinintay ang araw na bumalik ang paningin mo para makapaghiganti ako sa'yo. Kailangan mong makita kung anong itsura ng anak ko nang mamatay siya dahil sa kagagawan mo. Bigla akong hinagis nito at bumagsak ako sa damuhan. Hirap na hirap akong bumangon habang umuubo at hinahabol ang aking paghinga. Nanay Fidel!
Anong wala? Malaki ang kasalanan mo sa akin! Dahil sa'yo, namatay ang kaisa-isa kong anak! Sinong anak? May kinuha itong larawan at ipinakita sa akin ang picture ng bangkay ni Arlene noong mismong gabi na nangyari ang aksidente. Ang tagal kitang hinanap. Nang makita kita, ay matyaga akong naghintay na bumalik ang paningin mo nang sa ganun ay magawa ko ang bala ko. Ngayon, tingnan mo ang itsura ng anak ko dahil sa'yo! Ako ang nanay ni Arlene. Magandang plano naming dalawa bilang nag-iisang anak ko ay siyang magpatuloy ng lahi namin bilang mangkukulam at aswang. Pero nang dahil sa'yo ay hindi na mangyayari yon. Hindi ko kasalanan ang lahat! Aksidente yon! Siyang nagpumilit sa akin na ilabas ko ang kotse at mag-night drive kami. Umaayaw ako pero mapilit siya. Ang tanging kasalanan ko lang ay nagpadala ako noon at hindi ako marunong tumanggi. Ako lang ang nagmamaneho at hindi ko rin alam na sira ang kotse ng daddy ko ng panahon na yon. Pinatay mo pa rin siya! Aksidente yon! Hindi ko sinasadya! Matagal ko nang pinagbayaran ang gabing yon! Kulang pa! Kulang pa ang pagkawala ng paningin mo. Kaya pati ang tatay mo ay pinatay ko! Hayop ka! Anong ginawa mo kay daddy? Alam mo na siguro ngayon kung ano mga kaya kong gawin. Isang bulong ko lang sa hangin ay nagawa kong patigilin sa pagtibok ang kanyang puso habang nagmamaneho. Buhay ng anak ko ang kinuha mo. Buhay ng ama mo ang naging kabayaran. Ikaw rin na nagbigay ng sumpa sa akin. Kaya kung ano-anong multo ang mga nakikita ko. Hindi ka matatahimik. Hanggat humihinga ka ay mabubuhay ka sa takot hanggang sa mabaliw ka at gugustuhin mo na lang na mamatay. Napatili na lang ako sa takot nang bigla akong sinugod ni Nanay Fidel. Agad akong tumakbo pabalik ng bahay pero naabutan niya ako. Inabot ako nito sa leeg at hinila pabalik. Akma akong kakagatin nito nang may pumalo ng malakas sa likod nito. Nabitawan ako ni Nanay Fidel kaya nagmadali akong tumakbo pabalik ng bahay at kinuha ang isang supot ng asin. Agad ko iyong sinaboy sa aswang na pasugod sana kay James. Sinamantala ni James na nanghihina ito at agad na hinubad ang kwintas na may krus na pendant. Pagkatapos sinugod nito ang aswang at sinakyan sa ibabaw. Pero muling hinagis ng aswang si James at ako ulit ang sinugod. Nagpumiglas ako nang nagtangka akong kagatin nito. Tinulak ko ang mukha nito at hawak ang isang kamay para pigilan nitong masaktan ako. Biglang dumating si James at hinataw ito sa ulo ng malakas gamit ang isang 2x2. Sinipa nito palayong mula sa akin ng aswang. Saka ako mabilis na tinago sa likod nito. Ayos ka lang. Nang titigan ko si James, hindi ko maintindihan ang matinding galit na nakikita ko sa mga mata niya. Nanlaban ng aswang at pilit na pumiglas. Umuusal ito ng dasal sa kadinikitang krus sa noo nito. Nang makabawi ang aswang ay si James ang binalingan nito. James! Nang talunin si James ng aswang ay sinalubong niya ito ng isang tansong punyal at tinarak iyon sa dibdib nito. Gaya ng sinabi ni Mang Pons, eksakto sa puso. Ibabalik kita sa impyernong pinanggalingan mo! Hindi na ako papayag na may mawala na naman na mahal ko sa buhay dahil sa'yo! Naalala mo si Jenny? Ang kaibigan ni Arlene na pinirahan niya. At nang mabuking at nalaman ng lahat ng totoo, ay binalikan niyo si Jenny. Kung anong ginawa mo kay Catherine, ay ganong eksaktong ginawa mo sa kapatid ko. Kung ano-anong multong nakikita niya, hanggang sa mabaliw siya sa takot at magpakamatay.
Hindi ako papayag na mangyari yun kay Catherine! Dahil papatayin muna kita! Muling tumingin sa akin si Nanay Fidel habang naghihingalo ito. Kailanman ay totoong pagkakaibigan ang binigay ko kay Arlene. Siya ang umabusot sinamantalang kabaitan ko. Kaya wala akong atraso sa'yo. Sayang, Nay. Dahil itinuring kitang parang totoong pamilya ko. At nakalimutan mo yata na mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kung anumang kapangyarihan na meron ka. Sa wakas ay tuluyan ng napatay ang aswang. Salamat kay James. Nang dumating si Ate Tonette, ay kasama na nito ang mga tanod at ilang pulis. Ayon sa nabalitaan ko kanina, ay sinunog daw ng mga pulis ang katawan ni Nanay Fidel. Nagpunta pa doon si Mang Pons para masiguro na putol na ang sumpang binigay sa akin ni Nanay Fidel. Ngayon, ay tuluyan na akong matatahimik. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa kapatid mo? Hindi ko alam kung paano. Tsaka nung una, hindi ako sigurado kung sino. Kung si Nanay Fidel nga ang hinahanap ko. Nag-iba kasi ang itsura nito sa loob ng mahigit 5 taon na paghahanap ko sa kanya kumpara sa picture nilang maginanhawa ko. Bukod doon, ang laki ng itinanda ng itsura niya. Kung ganon, wala kang alam sa nangyari kay Catherine bago ka pa pumunta dito. Wala po. Kaya nang sabihin ni Catherine ang tungkol kay Arlene, nagduda na ako dahil kapangalan niya yung dating kaibigan ng kapatid ko na may laing mangkukulam at aswang. Gaya ni Kat, kung ano-anong nakikita niyang multo noon. Doon ko na kumpirma na si Nanay Fidel nga ang hinahanap ko. Kung sino-sinong taong pinuntahan at kinausap ko, hanggang sa bago namatay si Jenny, inamin niya sa akin ang ginawa ni Arlene at ang nanay nito. Dito ako dinala ng paghahanap ko sa kanya base sa mga impormasyon na nakuha ko. Salamat sa Panginoon at natapos na rin ang lahat. Matatahimik na tayo, lalo ka na, si Catherine. Ano nang plano mo ngayong patay na si Nanay Fidel? Nabigyan mo na ng katarungan ng kapatid mo. Babalik sa Maynila. Uuwi. Nakaramdam ako ng kalungkutan. Ang buong akala ko ay hindi na kami magkakalayo pa ni James at binabala ko na rin sana siyang sagutin. Pero babalik lang ako sa Maynila kapag sinagot mo na ako para maipakilala na kita sa daddy ko at sabihin na dito na ako maninirahan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Oo. Doon ako kung nasaan ka. Madam Venus, matapos ang mga nangyaring iyon, bukod sa malalapit na tao sa buhay ko, naging mahirap para sa akin ang magtiwala agad sa mga taong nakikilala ko. Natakot ako na maging biktima ulit ng isa pang Nanay Fidel at Arlene. 3 taon na rin ang nakalipas mula noon. Maayos at mas malaki na ang karinderya namin. Ikakasal na kami ni James ilang buwan mula ngayon. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin, ay hindi naging hadlang yun para hindi namin matagpuan ang aming happy ending. Sana ay may natutunan kayo sa aking karanasan. Sa gitna ng pinagdadaanan natin, simpleng problema man o mabigat, o kahit nasa pinakamasayang sandali ng buhay natin, huwag nating kalimutan na ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Hanggang dito na lang at more power sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Catherine.